Sinimula ni Andrea na linisin ang opisina ni Ismael nang may mahigop ang vacuum. Nang buksan niya ang machine ay nagulat siya nang makita ang isang rolyo ng pera. Saan galing ang mga to? Tiyak na silang taga-maintenance ang pagbibintangang kumuha ng pera. Galit na tumayo si Andrea at nagmamadaling pinuntahan si Ismael. Sa'yo ba to? Mataray niyang tanong. Akin yan, salamat. Muntik nang matawa ang binata sa galit at magandang mukha ni Andrea. Sadya niyang inilagay ang pera sa sahig para subukin ang integridad nito. At base sa reaksyon ni Andrea, pwede nang makipagkilala rito ang kanyang ninong Ramon. Mag-iingat ka sa susunod. Kami ang pagbibintangang kumuha niyan at pwedeng masira niya ng vacuum. Your honesty does you proud. Nakangiti pa ring tugon ni Ismael. Lalong nagalit si Andrea sa sinabi niya. Huwag mo akong bulahin. Mahirap ako pero hindi ako magnanakaw. Masyado kang mapanghusga. Napatiimbagang naman si Ismael sa pabulyaw ni Andrea. Sumusobra na ito. Aniya sa sarili. Nasabi mo na ang gusto mong sabihin at nirerespeto ko ang katapatan mo. Kahit na hindi ko gusto ang paraan ng salita mo. Sa ngayon makakaalis ka na. Marami pa akong gagawin. Utos niya sa nagyayelong tinig. Gulat na gulat naman si Andrea sa biglang pagbabago ni Ismael. Tumalikod na siya. Pipihit sana siya para humingi ng pasensya. Pero nagbago ang isip niya nang maisip na pagsasayang lamang iyon ng oras. Pagkatapos niyang makita ang kalamigan sa tinig nito. Alam niyang naging basto siya sa pagtataas ng boses kay Ismael. May nilabag siyang mga boundary at nasaktan niya ang damdamin nito. Natuwa si Andrea na tapos na ang shift niya. Hindi na kasi siya makapaghintay na makalabas ng gusali. Naglalakad ang dalaga patungo sa bus stop nang may malaking bultong humarang sa daraanan niya. Kanina pa kita hinihintay. Tuluyan ang napalis ang katiting na magandang timpla na meron si Andrea. Nang makilala ang humarang sa kanya, si Jasper, ang boyfriend ni Linda na dating kasama niya sa apartment. Ang katawan ni Jasper ay katulad ng sa isang bodybuilder at mapanganib ang dating dahil sa laki nito. Naiinis siya na may lakas ng loob pa itong lumapit sa kanya pagkatapos niyang lantarang ipakita na hindi siya interesado rito. Anong ginagawa mo rito at bakit kailangan mo kong abangan? May pag-aako sa niyang tanong. Gusto kitang makita, makausap, yun lang. Pero hindi ko gustong makipag-usap sa'yo. Mataray niyang sabi at tinangkang lagpasan si Jasper. Pero hinawakan siya nito sa braso at pinigilan. I deserve a chance to talk to you. At bakit mo naman naisip na karapat-dapat ka sa kahit na sino? Ganti ni Andrea. Uminit na ang kanyang ulo dahil sa kakulitan ni Jasper. Pagod siya at may klase pa siya bukas. Hindi niya kailangan ng ganitong komprontasyon, lalo na mula sa lalaking malaking gulo na ang idinulot sa kanyang buhay. Dahil sa pagiging makasarili mo, nawalan ako ng kaibigan at tirahan. Hiwalay na kami ni Linda, malaya na ulit ako. Mayabang na pagbabalita ni Jasper. Kaya ako nandito ngayon. Hindi ako interesado, Jasper. Bitawan mo ko. Sabi ni Andrea habang pinipilit kumawala sa mahigpit na pagkakahawak ng lalaki. Huminahon ka, Andrea. Gusto ko lang namang makipag-usap sa'yo. Sinabi ko nang bitawan mo ko eh. Galit na ang sigaw ni Andrea dahil sa ayaw siyang bitiwan ni Jasper. Bitiwan mo siya. Mula sa kung saan ay lumitaw si Ismael. Mahina ngunit mahihimigan sa tono nito ang pagbabanta. Hinarap ni Jasper si Ismael habang hawak pa rin siya sa braso. Huwag kang makialam dito pare. Nangahamong sabi ni Jasper. Nababahalang tinitigan ni Andrea si Ismael. Nakita siguro nito ang nangyayari habang palabas din ng gusali. Bitawan mo si Andrea. Utos muli ni Ismael. Huwag ka nang makigulo pa, Ismael.
Sabi ni Andrea habang pinipilit pa rin kumawala sa pagkakahawak ni Jasper. Tama siya. Huwag kang makialam kung ayaw mong magsisi ka pare. Sigaw ni Jasper, dahilan para mamutla at manginig si Andrea. Pribadong usap. Sinasaktan mo na yung babae pare. Putol ni Ismael sa sinasabi ni Jasper. Nainis naman si Jasper, saka inundaya ng suntok si Ismael. Napasinghap si Andrea pero nakailag si Ismael na mabilis gumanti ng suntok. Napaatras si Jasper sa lakas ng suntok. Marahan itong itinulak si Andrea sa bangketa para maisugod ng walang sagabal. Sa ginawa ni Jasper ay nawalan si Andrea ng balanse. Napahiyaw siya sa sakit kasabay ng pagbagsak niya sa semento. Halos kasabay niyon ay nakarinig siya ng sigaw. Galit na tinig ni Jasper. At ang kasunod niyon ay ang papalayong yabag ng sino mang tumatakbo. Huwag kang gumalaw, ani Ismael nang makita ang dugong nagsisimulang kumalat sa kanyang pantalon. Baka may bali ka at sugat. Tingin ko wala, masakit lang. Ramdam ni Andrea ang pananakit ng mga pasa at sakit na mga gasgas sa kanyang mga binti at mga braso. Abala naman si Ismael sa pakikipag-usap sa cellphone. Dadalhin kita sa doktor. Maya-maya ay sabi nito, hindi na kailangan. Upang patunayang ayos lamang siya, ay sinubukan ni Andrea na tumayo. Ngunit parang umikot ang paligid sa biglang paggalaw niya. Sumandal uli siya sa matipunong braso ni Ismael habang nilalabanan ng panlalambot ng katawan. Anong nangyari? Nabahagang buntot ng lalaking yun, ayon at kumaripas ng takbo. Kailangan mo tong i-report sa pulis. Huwag na. Tanggi ni Andrea sa kabila ng pangambang ulitin ni Jasper ang ginawa. Abala lang kapag nagsumbong pa siya sa pulis. May humintong kotse sa tapat nila. Yumuko si Ismael upang buhatin siya at isakay sa kotse. Maingat siya nitong inihiga sa backseat at tinabihan siya. Mula sa pagkakahiga ay tinitigan ni Andrea si Ismael. Sanay siya sa malamig at mapanuring tinging ipinupukol nito sa kanya kapag naglilinis siya. Ngunit ngayon ay magkahalong galit at pag-aalala ang mababaka sa gwapong mukha ng binata. Kapag nakatitig ito sa kanya ng ganon, ay hindi niya ito matiis at kinakabahan siya dahil doon. Kaninong kotse to? Sinong nagmamaneho? Tanong niya. Akin. Isa sa mga gwardyang nagmamaneho para mabantayan ka. Bakit hindi ka nalang tumawag ng ambulansya? Mas mabilis tayong makakarating sa klinika kapag ganito. Saka kailangang matignan ka ng doktor. Muling nagbaba ng tingin si Andrea. Nangihina siya at parang masusuka para makipagtalo pa kay Ismael. Kahit na hindi na malamig ang pakikitungo sa kanya, napaka-dominante pa rin ito. Parang si Jasper. Pero hindi makatarungan na ikumpara si Ismael kay Jasper. Nakokonsensyang naisip ni Andrea. Kung tutuusin ay estranghero si Ismael, ngunit inilagay nito sa panganibang sariling buhay. Mailigtas lamang siya mula kay Jasper. Nasaktan ka ba ni Jasper? Pabulong niyang tanong. Pagkabalandra kasi niya sa bangketa, ay hindi na niya nakita pa ang mga sumunod na nangyari sa dalawang nagpambuno. Hinaplos ni Ismael ang panga nito. Nasuntok niya ako ng isang beses bago ko siya napatumba. Magkakapasa ako pero yun lang. I'm sorry. Pabulong na saad ni Andrea. Hindi ko alam na haabangan ako ni Jasper. Hindi ko inaasahang magkikita pa ulit kami. Dating nobyo? Naku, hindi no. Hindi ako makikipagrelasyon sa isang katulad ni Jasper. Hindi ko gusto ang mga katulad niya. Boyfriend siya ng kaibigan ko. Pinagmasda ni Emilio si Andrea. Ang nakatikom na mapupulang labi ng dalaga ay senyales na ayaw na nitong pahabain ang paliwanag tungkol sa lalaki na yon. Ang itim at alon-along buhok ni Andrea ay nakalatag sa upuan
at ang mga mata ay puno ng agam-agam. Nanginginig pa rin ito sa takot. Ang liit-liit ni Andrea at parang ang nagdadala siyang yakapin ito upang aluhin. Natigatig si Emilio sa udyok na yon. Kailan pa siya nag-alok na aluin ng isang babae? Kaligayahan, oo. Comfort, hindi. Tama nang iniligtas niya si Andrea sa kapahamakan at wala ng personal pang dapat mamagitan sa kanila. Anyway, nagdesisyon na siyang ipakilala ito sa kanyang ninong Ramon. Huminto ang kotse sa harap ng isang pribadong klinika. Bumaba si Ismael at bago pa makapagprotesta si Andrea, ay buhat-buhat na siya ng lalaki. Kaya kong maglakad at nasan tayo? Akala ko'y dadalhin mo ako sa ospital. Matagal bago kanila matitignan doon. Klinika ito ni Dr. Castillo, kaibigan ko. Paliwanag ni Ismael. Kumunot naman ang noo ng doktor nang makita ang mga pasa ni Andrea sa braso dahil sa mahigpit na pagkakahawak ni Jasper. Ginamot naman ng nurse ang mga gasgas niya sa tuhod. Mabilis lang na natapos ang panggagamot sa kanya. Sa totoo lang nagtataka si Andrea kung bakit ganoon na lang ang pag-aalalang ipinapakita ni Ismael. Ngayong maliit na bagay lang ang nangyari sa kanya sa mga kamay ni Jasper. Pagbalik sa waiting area, ay kinausap ni Dr. Castillo si Ismael. Panay ang tingin sa kanya ng doktor, nakakunot ang noo. Nagtataka marahil ito kung bakit may kasamang janitress ang binata. Kailangan ko nang umuwi. Salamat sa lahat ng tulong mo. Naaasiwang sabi ni Andrea paglabas nila ni Ismael ng klinika. Iyahatid pa kita. Sabi ni Ismael. Tinawag nito ang driver at sinalo ang susi na inihagis ng driver. Hindi na kailangan, masyado na kitang naabala. Gusto kong ihatid ka, Andrea. Nag-init ang mga pisngi ni Andrea dahil sa sinabi ni Ismael. Hindi niya alam ang sasabihin kung paano magre-react. Bakit nito ginagawa ang mga bagay na yon? May nadarama ba itong atraksyon sa kanya o nagmamagandang loob lang? Aniya sa sarili. Pwede mo ba akong samahan na kumain, Andrea? Casual na tanong ni Ismael sa kanya nang malapit na sila sa apartment niya. Nagulat pa ang dalaga sa imbitasyon. Noon naman nag-ingay ang kanyang sikmura. Sinubukan niyang itago yon sa pamamagitan ng pag-ubo. Kumain muna tayo. Base sa tunog niyan, kagaya ko ay nagugutom ka na rin. Ani Ismael na hindi itinago ang katuwaan. Nag-init ulit ang mga pisngi ni Andrea. Buong buhay niya ay ngayon lamang siya sobrang na-conscious sa presensya ng isang lalaki. At kinakainis niya yon. May kainan dun sa kanto malapit sa apartment ko. Hindi yun sosyal na restaurant pero masarap ang pagkain. Pwede na yon. Ani Ismael na sinunda ng direksyong itinuro ni Andrea at nagpark. Alam niyang nakasunod sa kanya ang mga bodyguard niya na marahil ay humahagalpak ng tawa tuwing namamatayan siya ng makina. Idinahilan niya kay Andrea na bago ang sasakyan, ngunit ang totoo, nasa kolehiyo pa siya nang muling magmaneho. Halos buong buhay niya ay may driver siya na nagmamaneho para sa kanya. Pagpasok pa lang nila sa kainan, ay mababanaag sa tikas ni Ismael ang kaibahan ng estado nito sa buhay sa mga ordinaryong panggabing empleyado na kumakain doon. Hindi pa nakatulong ang pag-angat ng aristokratikong kilay nito nang malamang self-service ang kainan. Habang nakatitig si Ismael sa menu, ay napansin ni Andrea na maraming babae ang nakatitig at lantaran ng pinapakitang paghanga sa binata. Hindi niya masisisi ang mga babae. Mula sa alon-along buhok, matikas na pangangatawan at pangahang muka. Makatawag pansin talaga si Ismael at siya ang kasama nito. Itinuwid niya ang mga balikat at ngumiti. Pagdating sa checkout ay naglabas ng pera si Andrea at iginiit na babayaran ang sariling pagkain. Bagay na ipinagtaka ng lubos ni Ismael.
Walang babaeng nagbabayad kapag ako ang kasama. Aroganteng sabi nito at binayaran na ang mga pagkain. Hindi ako nagpapalibre ng pagkain sa mga lalaki para wala silang inaasahang kapalit. Sabi ni Andrea nang makaupo na sila. Hindi na nagkomento si Ismael. Magkwento ka tungkol sa Jasper na yon. Sa halip ay sabi nito. Isang gabi doon sa dati kong apartment, bigla kong hinila ni Jasper at tinangkang halikan. Nakita yun ni Linda. Kashare ko sa apartment at girlfriend ni Jasper. Pagkukwento ni Andrea na hindi maiwasang itaas ang mga mata sa pangit na alaala. Inakusahan ako ni Linda na nakikipaglapit kay Jasper, kaya pinaalis ako sa apartment. At si Jasper? Siyempre, napatawad siya kaagad ni Linda. O yun ang akala ko. Pero ang sabi ni Jasper kanina ay hiwalay na sila. Pero ang totoo, ayoko pa rin magkaroon ng ugnayan kay Jasper. Magkwento ka pa tungkol sa'yo. Hindi ko nakilala ang tatay ko. Pag-amin ni Andrea. Naghiwalay sila ng nanay ko. Hindi pa man ako ipinapanganak, ay nawala rin siya kaagad. At ang nanay mo naman? Inatake siya sa puso noong 17 ako. Ikaw, nasa ng mga magulang mo? Tanong niya. Natutuwang interesado ito sa personal niyang buhay. Nawala sa aksidente ang mga magulang ko. Mga 10 taon nang nakararaan. Nag-iisang anak ako at maliban sa ilang malayong pinsan, ay mag-isa na ako sa mundo. At mas gusto ko yon. Napakunot noo si Andrea sa pagkagulat. Bakit naman? Puro pagdurusa at hirap lang ang dala ng mga kapamilya. Sabi ni Ismael. Nag-isang linya ang bibig nito sa mapanghusgang pahayag na yon. May dala rin namang saya at seguridad ang pagiging bahagi ng isang pamilya. Naranasan ko yon doon sa umampon sa akin. Ako, matagal ko nang gustong magkaroon ng sariling pamilya. Walang pag-aatubiling sabi ni Andrea. Pinakatitigan ni Emilio si Andrea. Iniisip niya kung anong meron sa mukha ng babae na naka-attract sa kanya. Ang expressive bang mga mata nito? At ang nagtatagong lungkot sa mga yon? Ang pagiging pino ng bone structure. Lumiwanag ang buong mukha ni Andrea. Nang tumawa ito at ayaw man niya, ay hindi niya maiwasang mamangha rito. Napaka-natural ni Andrea. Masyadong relax sa presensya niya at hindi siya sanay sa ganon. Walang takot na kinontra nito ang opinyon niya tungkol sa pamilya. Sanay siyang sinasang-ayunan ng bawat sabihin niya at hinahangaan pa siya sa kanyang katalinuhan. Kumakain na sila ni Andrea ng dessert. Tila nag-enjoy ang dalaga sa pagkain ng ice cream. Tinitigan naman ni Ismael ang mapupula nitong mga labi. At ang agarang pagbalot sa kanya ng kakaibang init ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Sa unang pagkakataon ay pinagdududahan niya kung sadya ba ang panunukso nito sa kanya at kung ang pagiging tila inosente ay pakanalang nito upang mabitag ang mga hindi nag-iingat sa kagaya nito. Alam ni Andrea na pinagmamasdan siya ni Ismael. Ramdam niya iyon sa bawat pagbuntong hininga nito. Oras na para magpasalamat sa iyo at umuwi na. Sabi ni Andrea na tumayo na. Handa nang tumakas dahil hindi nagugustuhan ang mga damdaming pinupukaw ni Ismael sa kanya. Laging nagdudulot ng takot sa kanya na baka nagmana siya sa kanyang ina pagdating sa mga lalaki. Madaling ma-impress sa mga lalaki si Ivy. Iniisip nito na ang bawat makakarelasyon ang magdudulot dito ng tunay na ligaya. Tumayo na rin si Ismael. Hawak ang kanyang jacket. Handang isuot iyon sa kanya. Hindi ako sanay sa ganitong atensyon. Pag-amin ni Andrea. Nagiinit ang mga pisngi habang palabas sila ng kainan. Pwede mo na akong iwan. Malapit lang naman ang apartment ko rito. Hindi nagsalita si Ismael pero binaliwala ang sinabi niyang makakaalis na to. Inaalis niya ang lock ng pinto nang pigilan ng kamay nito ang kanyang braso. Tiningala niya ito at nagtama ang kanilang mga mata.
Inihaplos ni Ismael ang mga daliri nito sa kanyang buhok. Yumuko at dinampian ng halik ang kanyang mga labi. Sa umpisa'y natigilan si Andrea. Ngunit nawala rin iyon at wala siyang nagawa kundi ang tuluyang magpatangay sa agos ng kanyang puso. Iniyakap niya ang kanyang mga braso sa leeg ng lalaki at natuwa siya nang kabigin pa siya nito palapit. Mas naging malalim ang mga halik ni Ismael at napasinghap si Andrea. Desperado siyang matugunan ng kakaibang init na ginising ni Ismael sa kanyang katawan. Sa kabila ng takot sa maaaring kahinatnan, hindi niya gustong doon lang magtapos ang gabing yon. "Gusto mo bang magkape?" Pinigilan ni Andrea na mapangiwi. Ibang pakahulugan lang iyon sa naganap sa kanila, hindi ba? Kaya bakit niya inalok niyon si Ismael? Ang aso niyang si Blue ay na kay Rosa, ang byuda niyang kapitbahay. Kaya ang tanging bumabasag sa katahimikan ng kanyang apartment ay ang nakabibinging kabog ng kanyang puso. Natatakot si Andrea at hindi sigurado sa ginagawa. Pero ayaw na niyang mamuhay sa takot. Takot na matulad siya sa kanyang ina. "I want you." Marahas na pag-amin ni Ismael na sinundan ng muling paghalik sa kanyang mga labi. Hinayaan ni Andrea na halikan siya ni Ismael. "Nasaan ang kwarto mo?" "Hindi ko to ginagawa, Ismael. Hindi ko gawaing magsama ng lalaki sa bahay ko." "Hindi ako kung sinong lalaki lang, sweetheart." "Unang pinto sa kanan." Bantulot na sabi ni Andrea. May kung ano kay Ismael na nagpapadala at sumasamo sa kanya. Buong tapang na isinara ni Andrea ang pinto ng may mga pagdududa sa kanyang isip. At alam niyang may magaganap na hindi niya alam kung ano ang kahihinatnan sa darating na araw. Umiibig na ba si Ismael kay Andrea? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.